Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong love reading ngayong February 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. And pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. And of course, please like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Okay, Scorpio, let's see ang love life ninyo ngayong February 2024. Spiritual growth, learning, expanding the soul. Ayan. So, marami kayong life's lessons about relationships. You also have the past. Oy, my past lover. Okay. And then, young female. So, maaring you are dealing with a young female, someone na kung hindi man to young female, ano siya, yung very youthful yung energy niya. Mahilig sa music, mahilig sa fashion. Oo. Kumbaga, young yung energy ng person that you're dealing with. Or maaring ikaw to, this is your energy, very young. So, maaring nagkaroon kayo ng past relationship, no? And you have learned from this experience. Pwede kasing tapos na, no? Itong relationship na to, may separation, and you finally realize kung bakit kailangan magtapos yung relationship. So, let's see, ano yung overall energy ng love life nyo ngayong February. Uy, the Devil. Okay. The Strength card. And the 9 of Cups. Okay. So, some of you, maaring kayo ay umalis sa isang very toxic situation, may codependency sa relationship, feeling mo you are so limited, feeling mo hindi na maayos yung takbo ng relasyon ninyo. Pero sinubukan mong magstay, sinubukan mong magpakatatag, pero maaring hindi ka naka-experience ng fulfillment, no, sa relationship na yan. So ngayon, I feel like you are finding yourself, no? Some of you, ang focus ninyo ay ang inyong mga sarili. Maaring nilet go nyo na to kasi hindi na siya healthy para sa inyo. Maaring this relationship is unhealthy, toxic, pwede ring third party situation, kaya umiwas na rin kayo. So, anong challenge sa love life nyo? The Star, okay. And then, the Lovers. Alam nyo, you still have feelings for this person. Hindi naman ganun kadali, diba? Na, kalimutan ng isang tao na minahal mo ng lubos-lubos, diba? Kaya lang kasi maaring merong cheating dito, no? Merong nanlamang sa relationship. Oo, yung iba, maaring nilagay kayo sa isang third party situation. Tapos, medyo toxic, no? Alam mo yung tipong pag nag-aaway kayo, pinagsiselos nyo yung isa't isa. Tapos, dahil sa selos, nagkakabalikan. Kasi gusto nyong gumante. Pero, ang ending kayo yung nasasaktan. So, you may be dealing with a Leo, Capricorn, Gemini, Aquarius. And also, pwedeng naging challenge nyo rin sa relationship ay pera, no? Or yung resources, pwedeng hindi na kayo ganun ka-productive dahil sa problema na kinaharap nyo, no? Yung tipong, pag nag-away kayo, hindi ka na makapasok sa trabaho or wala ka nang natatapos na gawain, no? Kahit na gusto mo sana tong relationship na to, kaya lang pwedeng hindi kayo pareho ng ng goal sa buhay. Maaring siya, hindi pa siya nag-grow, no? Tapos ikaw, na-realize mo na hindi yan yung gusto mong tipo ng karamay sa buhay, no? You want someone na talagang in alignment of your goals, your dreams. Kasi I feel like mas meron kang pangarap kesa sa taong to.
Let's see your feelings for this person. Feelings mo sa kanya. Oh, you are healing. Oo. Iniiwasan mong kausapin ito. Nagmo-move on ka na, with the Chariot. Focus ka na sa goal mo ngayon. Maaring ang ikaw pa yung nag-initiate ng hiwalayan eh. Ikaw yung lumayo. Iniiwasan mong kausapin to. Although, maaring nagre-reach out to sa'yo, pero iniiwasan mo kasi maaring pag binigyan mo to ng pagkakataon, baka mo bumalik ka sa kanya eh. Feelings ng person mo, judgment. 3 of Wands, namimiss ka niya. Oo, ito yung tipong gusto niyang mag-reach out talaga. Lalo na kung sa ngayon umiwas ka, malayo kayo sa isa't isa. This person wants to talk to you. Parang gusto niyang sabihin na nagbago na siya. Possible na nagbago na siya, no? Kaya lang, ayan na yung tipong magte-take ka na naman ng risk sa relationship eh. Kung talagang nagbago ba siya. I feel like hinihintay ka niya na mag-reach out rin sa kanya. Hinihintay niya yung decision mo. Pero alam nyo, anytime soon, this person will also have spiritual awakening. Marirealize rin niya yung mga naging pagkakamali niya sa relationship ninyo, ano yung mga pagkukulang niya, ganun. My inner child was wounded when my parents couldn't respond to me in the way I need them to. I am reacting from that wound. See, may pinanggagalingan eh, may hugot itong person na to about yung kanyang wounded child. Pwedeng hindi siya masyadong naasikaso ng mga magulang niya before. Kaya ngayon, mahilig siyang magpapansin. Gusto niya ng attention. Seloso, selosa, ganon. Maari kasing hindi siya masyadong naalagaan ng parents niya, no? I don't feel deserving and it's affecting my levels of abundance and openness. Ayan. So, maaring ito yung energy mo na naapektuhan yung productivity mo. And even siya, ganun din, na kapag may problema kayo, halos ayaw niya nang magtrabaho, ayaw na niya kumilos, and you don't like that, no? Maaring kasi gusto mo na may patunguhan yung relationship niyo. Kaya lang kung pareho kayo mabilis maapektuhan emotionally, tapos hindi na kayo nagiging productive, magiging mahirap yung future for both of you eh. There are messages being exchanged through music and movies. Listen carefully and trust what you hear. Oh, maaring during this time na alala mo tong person na to kung ano yung hilig yung pakinggan na music before, or minsan magsisend pa to ng music video or link sa'yo na ito yung parang gusto niyang sabihin sa'yo, dinadaan na lang niya sa songs, pero hindi niya masabi. O kasi hindi niya masabi. So, that is your reading, Scorpio, and thank you so much. Bye.